Noong Oktubre 3, 2025, inilabas ni Taylor Swift ang kanyang ika-12 studio album na The Life of a Showgirl. Ngunit sa lahat ng kanta, may isa na agad humatak sa puso at imahinasyon ng mga tagapakinig, ang unang track na pinamagatang The Fate of Ophelia. Hindi ito basta isang love song, isa itong kwento ng kaligtasan mula sa trahedya. Ang Ophelia na tinutukoy dito ay hindi katang-isip ni Swift lamang. Siya ay hango sa trahedyang tauhan ni William Shakespeare sa dulang Hamlet. Si Ophelia ay simbolo ng isang babaeng minahal, iniwan, nasaktan at tuluyang nalunod, hindi lang sa tubig kundi sa kalungkutan, pagkawala at katahimikan ng mundong hindi siya pinakinggan. Sa kanta, marahang inaamin ni Swift na muntik na rin siyang magtapos sa parehong kapalaran. And if you'd never come for me, I might have drowned in the melancholy. Parang bulong ng isang pusong pagod na sa sakit. Isang pusong halos sumuko. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang wakas. Nailigtas siya from the fate of Ophelia. At ang nagligtas ay ang pagdating ng taong muling nagbigay saysay sa kanyang buhay. Isang malinaw na pagtukoy sa kanyang fiancé na si Travis Kelce. Ang imahen ng kanta at ng album cover ay humuhugot din ng inspirasyon mula sa tanyag na Victorian painting na Ophelia ni John Everett Millais, isang obra kung saan makikita si Ophelia na palutang-lutang sa ilog, napapalibutan ng mga bulaklak na sumasagisag sa pag-ibig, sakit, inosente at katapatan. Isang tahimik ngunit nakakapanlupaypay na eksena ng pagkawala. Sa likod ng ganda ng pintura ay may sakripisyo. 4 na buwang nagpose si Elizabeth Sidal sa isang bathtub na pinainitan lamang ng mga lampara. Isang paalala na minsan, ang sining, gaya ng pag-ibig, ay may kaakibat na sakit. Sa paglipas ng mga dekada, paulit-ulit na binuhay ang figura ni Ophelia sa pelikula, teatro, musika at sining mula sa Hamlet adaptations ni Laurence Olivier at Kenneth Branagh hanggang sa modernong pelikulang Ophelia 2019 na nagkuwento ng trahedya mula mismo sa kanyang pananaw. Isang pagsisikap na bigyan ng boses ang babaeng matagal nang nalunod sa katahimikan ng kasaysayan. At dito pumapasok ang lakas ng kanta ni Taylor Swift. Sa The Fate of Ophelia, binago niya ang kapalaran. Hindi na ang babae ang kailangang mamatay para maging makapangyarihan ng kwento. Sa halip, ipinakita niya na may ikalawang pagkakataon, na may taong darating upang humila sa iyo palabas ng lalim bago ka tuluyang lamunin ng lungkot. Sa isang biro sa podcast ni Travis Kelce, kinilala ni Swift ang inspirasyon ng kanta. He may not have read Hamlet, but I explained it to him, so he knows what happened. Ngunit higit pa ron ang ginawa niya. Hindi lang niya ipinaliwanag ang nangyari kay Ophelia. Binago niya ito. Sa dulo, ang The Fate of Ophelia ay hindi lamang tungkol sa trahedya ng nakaraan. Isa itong awit ng pag-asa, ng pag-ibig na dumating sa tamang oras, at ng paalalang hindi lahat ng sugatang puso ay kailangang lumubog. May mga Ophelia na nalunod, ngunit may mga Ophelia ring nailigtas. At minsan, ang pag-ibig ang lubid na humihila sa atin pabalik sa liwanag.